Hola amiga! This is Camille, your Filipina homemaker in Minnesota. Today's vlog is about how we track our expenses. I've learned this from our college instructor. Basic pa lang ang alam ko nun and medyo nakalimutan ko na yung iba. Kaya para maalala ko ulit, nag-search na lang ako sa Google ng formula to get the result na kailangan namin. As a homemaker, I want to get things done in the most efficient way. By the way, Google Sheet itong gamit namin and here are the things that we do. First, tinatabi muna namin lahat ng resibo, malaki man or maliit yung gastos for the day. Naging habit na namin yun since may cashier din kami sa grocery. O di kaya kapag may ibang nagpapabili, mas madali namin na-identify kung kanino at magkano yung mga pinamili namin. Second, nililista ko na sa sheet habang nasa sasakyan or pag nakauwi na kami. Kapag busy, sa free time na lang namin ginagawa. Dito ko mas na-appreciate ang pagtatabi ng resibo, especially kapag days nang lumipas. Third, naglalagay kami ng note sa mga cell na may nagpabili sa amin para kung sakaling mawala ang resibo, nakanote na sa sheet kung para saan ang amount na yun. Minsan kasi napapasama sa pagtatapon ng plastic bag yung resibo. Fourth, Alexa, minamarkahan ko what's rin the ng date ibang today? kulay yung cell kung sakaling hindi pa finalize. Minsan kasi wala sa akin ng resibo o kaya nasa app ni Pat kasi online purchase. Fifth, chinecheck ko kung tali yung total expenses sa summarized table sa baba. Ang maganda kasi dito, kahit sa phone ma-access agad tapos naiiwasan yung pagtatanong sa sarili natin kung saan napunta yung kinita for this month. Na-experience mo na ba yun? Yung nakain ka ng masarap tapos marirealize mo, shucks, kaya pala may extra money ako kasi nakalimutan kong magbayad ng ganito, ganyan, or kung ano man. Lastly, chinecheck ni Pat every end of the month sa CC app or bank app kung tali yung bawat amount na na-record namin. That way, naiiwasan yung maling input at na-adjust agad yung amount, especially kapag may ni-return kaming item na hindi na bago sa sheet. Nag-work ito sa amin kasi nakikita agad namin kung mas malaki ba yung nagastos namin last month or last year kaysa this month or this year. Then dito sa net salary na lang namin nilalagay lahat ng pumasok na pera. Kabilang na dyan ang sweldo, tax refund, at iba pa. Kayo, nagre-record din ba kayo ng expenses? Okay lang naman kahit hindi. You do what works for you. This is just me, Camille, your Filipina homemaker in Minnesota who only wants to share how we track our expenses. See you again next vlog. Bye!